Kini ako sininang na may kakapal na sumpa. Ipinakikiusap ko sa inyo na ako'y kunin at idala sa inyong pinaroroonan. Kasama ang Panginoong Diyos. Kung saan hindi na ako maaaring masaktan pa. Ang aking ina, sanduin mo na ang iyong pagkakalak. Kasama na ang mga santo at anghel. Pilipinas, contra me mentirite, contra me. Kailangan nating tumakas, Ginong Ibarra. Manaisip akong paraan. Pagpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila. Kapag nakita nila ako, iisipin nila nga ako si Senyor Ibarra. Baka naman ikay mapahamak. Wala na tayong ibang paraan. Ayi! Ayan si Crisostomo Ibarra, papunta ng bangka! Bilisan mo, Senyor Ibarra! Sinulat ka dito, Senyor Ibarra! Sumakay ko na, Senyor Ibarra! At magtago ka! Kaparo ka naman iyan! Kung ako halanin! Vapor Esterbor! Buenos días, Doña Victorina. Kapitan, bakit maluwat ang ating pagdaloy? Pasensya na po, Donya. Baka matamaan pa natin ang bukirin. Mga kapatid, simpleng lunas lang naman ito. Nagtataka nga ako kung bakit wala pang nakakaisip ito. Buksan ang isang bagong ilog sa paghukay lamang ng mga kanal. At gayon ay isarado lamang ang Ilog Pasig. At paano naman ang mga salapi at mga gawa? Paggawa sa mga bilanggo. At kung kukulangin ay paggawa sa buong bayan, bata't matanda. Ngunit kaguluhan lang ang may dudulot niyan. Tiyak ako, hindi maghihimagsik ang mga pulong nito. Mapulang galang po, Kapitan General. Alala mo ba kung saang bandang lawa namatay ang isang taong nagngangalang Guevara? Ibarra, Crisostomo Ibarra. Siya nga ba? Ngunit, nasaan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, at ngayon, 13 taon na ang nakalipas. At ngayon, ang kanyang bangkay ay Kasama sa libing ng kanyang ama. iyon ay tinatawag ng murang libing. Di ba, Padre Camora? Hindi magkakaroon ng marangal na libing yan. Pulbusterong katulad nila.
Alam mo ba anak na sa susunod na kaarawan mo ay maaari ka na makapagsuot ng saya? Talaga, Itay? Itay, sa tingin mo, maaari na ba akong makapasok sa isang kolehiyo? Gawin ko ang makakaya ko upang maabot mo ang pangarap mo. Telesporo, mabutit nandito ka. Magandang hapon po, Padre. Ano pong maaari may palikod ko sa iyo? Kailangan magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng buwis ng sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis. Itong taon nang nakalipas. Ngunit sinisingil ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimirwisyo. At kayong ayaw ko magbayad, mapipilitan ba nila ako? Ay naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Dati maliit halaga lamang yan. Ngayon 200 piso na. Abay, napakaliki naman. Akin itong lupa. Hindi! Sa korporasyon! Laban! Itay! Itay! Inyo ang lalaking yan at gawing kawal. Tumigil ka! Saan niyo ba ako dadalhin? Magandang hapon po, Ginoong Basilio. Magandang hapon din, Sinong. Nandito na ako sa San Diego. Maaari mo ba akong dalhin sa bahay ni Kapitan Tiago? Sige po. Hoy! Kayo dyan! Tumigil kayo! Ikaw, kutsero! Nasaan yung sidula? Pensya na po, nakalimutan ko. Baba ka dyan! Sana nandito ka pa rin, Inay. Teka, bakit parang may nagbubukay? Sino yun?
Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo dito sa gubat na ito? Kung inyo pong naaalala, 13 taon na nung una tayong magkita dito sa gubat na ito. Kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong pinalagay kong isang dakila at isang taong alam na lahat ng patay na maliban sa akin. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaaring may kapahamak. Di mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay! Totoong naparito ako, 13 taon na ang nakalipas. Pang ipaglaban ng mga Pilipino, laban sa mga mapang-api. At ang mga kabataan, walang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Ngayon nalaman mo, ang isang lihim na kung mabubunyag ay kakasawi ko. Nasa kamay mo, ang buhay ko Basilio. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-isipan ko muna, Ginoong Simeon. Mamatay ang mahina, titira ang malakas, kaunting pagtitiis na lang. Malapit na akong magtagumpay, kaunting tiis na lang. Ay, siya nga pala. Magpapasyal rito si Simeon upang alokid tayo ng mga alahas. Magandang araw mga binibini. Magandang araw, Simeon. May iaalok ako sa inyong nagkakagandahang alahas. Ang gaganda. Maaari ko itong gamitin sa paparating na kasal. Mas maganda rin ito. Bibilhin ko na ito. Ako rin. Salamat mga binibini. Magandang araw, Ginoong Simeon. Ay, nandiyan ka pala, Taga Santales. Butit na parito ka. Maaari ko bang bilhin ang Andos ni Maria Clara na punta kay Huli? Sige, uuwi mo na ako at ipagpapasya ko ang Agnos kay Huli. Stan, idiota! Vete a la mierda! Sa wakas,
Nakita ko na yung hinahanap ko. Teka, saan yung revolver ko? Bibingkam nga Ginoo. Ito yung aking Ito, special. Huwag niyo pa intulutan yan, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang pananalig. At isa sa mga ito ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Tagana ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simeon? Alalahanin niyo po, General, ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudiantes. Nandiyan na sa Tingilon. Buenos dias. Buenos dias, Padre. Ano ngayon nyo? Ano? Nandito na pala si Padre Million. Kawalang respeto. Pasensya na po, Padre. Sino ang nakalala sa ating kamakitsyon lang? Ikaw, tumaya ka! Sigutin mo ang tanong ko! Pasensya na po, Padre. Hindi ko po naalala. Pinayos tayo, sigutin mo ang tanong ko. Tungkol po sa salamin, Padre. Ano ang salamin? Aray! Ikaw, anong pangalan mo? Tumayo ka. Placido po. Placido Penitente. Entende, sigutin mo ang tanong ko. Padre, hindi ko po alam. Markahan kita, bastardo! Ano, Quiroga? Kamusta? Senyor Simon, mahirap ang aking negosyo. Anong mahirap? Niligtas kita sa mga opisyal na hinging sa'yo ng pera. Pinautang ko sila para hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, maraming may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala rin silang ibinigay na resibo para aking masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Ah, Quiroga, may papasok ako sa iyong ilang kahon na baril at itago mo ito sa kamali. Mahirap at mapanganib
Iyon, Senior Simon? Huwag kang matakot, akong bahala. Unawaan mo ba, Quiroga? Siya. Ikaw na ang bahala dyan, ha? Basta hindi ako sasabit dyan, ha? Diyang wala na talagang modo mga kabataan ngayon. Paumanin, Ginoo. Di ba ikaw yung dahilan kung bakit nabigo yung plan namin magtayo ng akademya ng wikang Kastila? Nga, dapat mo nga akong pasalamatan. Ano ang pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika sa ating bansa? Baka hindi naman tayo magkakaintindihan. Ngunit sa palagay namin, mas lalo tayong mapapalapit sa pamalaan at mas lalong magkakaintindihan. Sa ginawa mong ito, maudlot ang pag-unlad ng Pilipinas. Isang malaking kamalian. Ano ang balak niyong gawin? Ilang iyong katauhan? Kaya ang iyong mga utang sa ibang mag-iisip? Lalo na kayo maging pilay at pipi. Ibig mong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis yan ay wala lang katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kapag ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya, nang walang kalayaan. Yan ang iyong paniniwala, ngunit sa pamagitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi niyo kami mapipigilan. Buhayin namin ang aming mga bala. Sa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. Balang araw, magpapasalamat kayo sa akin. Balang araw, makikita niyo. Krisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon na akong nabuhay malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay, nag-aalala, umaasa na maitutuwid ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatan na litahan ang kanyang buhay. Si anak ko patay na. Hindi mo anak si Maria Clara. Ano ang ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Oh, Ginong Senyor. Kumusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso at wala na rin ganang kumain. Tuluyan ang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Ah, ano bang pakay mo dito, Ginong Senyor? Napalito ako sa dalawang bagay. Kamatayan mo o kinabukasan mo? Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan? Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka, kailangan mo magdesisyon. Simula ng 1 oras, magsisimula na himagsikan. Simula bukas, wala na ang universidad. Wala na mag-aaral at wala nang magpapahirap. Ngunit ang paghihimagsik ay pagpapatiwakan. Ngunit ang paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ang pag-asa. Subalit ang karunungan ang siyang walang kamatayan. Nakikita ko ay ikaw ay hindi isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Iyan ay hindi katotohanan. Sige, alang-alang sa ngalan ni Elias, pamunuan mo ang hukbo, lusubin mo ang Santa Clara, kunin mo ang isang tao na ikaw lamang ang nakakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Oh, Senyor, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay?
Paano nangyari to? Hindi. Namatay siya. Hindi niya nalaman ako'y nagbalik. Namatay siya. Hindi man lang niya nalaman ako'y buhay. Maria Clara, ang buhay ko. Maria Clara! Mahal ko, Maria Clara. Patawarin mo ako. Nahuli ako at hindi kita nailigtas. Hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa'yo. Mula sa umaga hanggang sa gabi, hanggang sa mga panaginip na tinirahan mo. Ang aking pag-iisip sa'yo ay walang katapusan. Iyo ako, Maria Clara, lagi akong sa'yo. Mahal kong Basilio, ilalabas kita dyan. Kailangan ko lang ng kaunting oras. O sinta ko, ikaw lang lagi ang gumagawa ng paraan sa pagsubok sa akin, sa pagiging karamay ko sa pagsubok sa aming pamilya, sa lahat ng Basilio. Ikaw ang tumugos sa paglaya ko, kaya iyon din ang gagawin ko. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngayon, mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. At bigyan mo po kami ng aming kakanin sa pang-araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Uli? Magandang hapon, Padre.
Bakit ka nandito? Manghihingi po sana ako ng payo. Padre. Wag, Padre. O Santa Maria, patawarin mo ako. O Panginoong Diyos, patawarin mo ako. Ginoong Simeon! Ginoong Simeon! O Basilio, ano ang pasya mo rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan ko pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinaparusahan na ata ako ng Diyos. Wala akong ibang nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa iyo, Ginoong Simeon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming pinikis. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan na matagal na nagtatago sa katotohanan. Ano ngayong ibig sabihin? Sa ikalawa, ikakasal ang anak ni Don Pelaez at magkakaroon ng bista kinagabihan. Ang lamparang ito ay nagbibigay liwanag, ngunit pansamantala lamang. Sa oras na maayos ng mitya, boom! Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simeon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil nandun ang mga baril at pulbura. Mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat ka rin, Ginoong Simeon. Sa harap ng Diyos at ng taong ito, itinataya ko ang aking buhay at pangako na magiging tapat, mapagkakatiwalaan at magmamahal sa iyo habang buhay. Ang aking pangako sa iyo ay ang maging tapat, magmahal at maging tanglaw sa ating pagsasama hanggang sa dulo ng ating buhay.
Handa mo kumanta? Handa kumanta? Is the right. Ulita, mahal ko. Mabutit nandito kayo. Maaari na po kayong pumasok mga senyor at senyora. Tara na. Senyora, kapitan, Nandito na pala kayo. Saan nga ba ang bagong kasal? Mahal ko, tara na. mga senyor at senyora, nandito na po ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Congratulations. Ginoong Simon, mabutit nakating lamang kayo. Halika, samahan niyo kami sa pagkainan. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina.
Ngunit ako'y hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako makakapayag na aalis ka kaagad. Halika at samahan mo kami. Ito lang yung mayambag ko sa kasarang pamangkin mo. Salamat sa lamparang ito, Ginoong Simon. Ngunit sigurado ka ba ayaw mong kumain kahit saglit lang? Salamat talaga sa iyong alok. Ngunit may mahalaga talaga akong gagawin na hindi maaari may pagpaliban. Pasensya na, mauuna na ako. Salamat, Ginoong Simon. Oh, Senyor Simon, bakit ka nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga. Ako'y nagmamadali. Dala niya ba ang regalo? Opo, dala niya. Kayo'y maghanda na kayo. Huwag kang mag-aalala, Basilio. Huwag kang mag-aalala. Tiyak na maayos rin ang lahat. Oh, Isagan, saan ka papunta? Puntahan ko si Paulita ngayon. Kailangan ko siyang makausap. Sandali. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit, baka ito na ang aming huling pag-uusap. Huwag kang pumunta roon. Makinig kang mabuti. May dinamitang sasabog doon. Ano mang oras mo lang ngayon? Kaya utang na loob, huwag kang pumunta roon. Ngunit, iba na siya bukas. Isigani! Ito yan ang parang binigay ni Ginoong Simon. Teka, mamatay ang Simon. Huwag kang mag-alala. Madali lamang itong ayusin. Sandali, ano ito? Mane Tezel Paris. Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan. Huwag kayong mabahala dahil hindi siguro yan totoo. Ngunit ito'y galing sa isang taong matagal ng patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit sulat to ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya't gusto niya tayong patayin. Huwag nyo yan alalahanin. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitaas sa manang mitsa. Sige, saglit lamang. Isagani? Hoy, magnanakaw! Alam ko na, si Simeon ay si Crisostomo Ibarra.
Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko! Sandali! Ako itatawag ng doktor. Huwag na kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko sanang sabihin sa'yo ang aking lihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na akong payapa. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangailangan ng malinis na hangarin, ipahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan hindi makakapaglugit ang kasamaan.